Sinasabi ni Damian na ang tunay niyang pagkatao ay nahayag na sa wakas. Isa siyang fake knight, nagtataka at nagulat naman ang lahat na isa pala siyang fake knight. Napatahimik naman ang lahat, at hindi makapaniwala sa kanilang napanood. Binalik na ni Damian ang kanyang espada sa kanyang lalagyan, at sinasabi nito na oo. Pinalakas niya ang kanyang pisikal na kakayahan gamit ang dark magic. Siya ay karaniwang isang pekeng kabalyero, nagulat naman ang mga katulong na gumagamit pala siya ng dark magic. At sinasabi ng isang katulong na ito ay kakutsa-kutsa. Kapag nalaman ito ng simbahan, malalagay sila sa matinding gulo. Kailangan muna nilang alamin ang tunay niyang pagkatao. Nararamdaman naman ang pagkabahala ng duke, nanginginig at sinasabi nito na Sir Damian. At tinatanong nito kung alam niya na ba ang totoong pagkakakilanlan niya. Nagbigay-pugay si Damian at sinasabi nito na oo, humihingi siya ng paumanhin sa hindi niya naipaalam sa kanya ng mas maaga. Pero ang dahilan kung bakit hindi niya masabi sa kanya, ay dahil gusto niyang malaman kung sino ang may kagagawan sa likod nito. Napatahimik naman ang duke at parang may alam na ito kung sino ang may kagagawan. Sinasabi ni Damian na oo, may mga dark mage na nakalusot sa bahay niyo. At ang taong involved sa kanila, ito ay si Lady Chelsea. Nauutal na sinasabi ni Chelsea na ama, hindi siya, wala siyang alam tungkol dito. Napakagat ng ngipin ng duke at sinasabi nito na hindi niya maitatanggi yun ngayong tinitigan niyang mabuti. Ayaw niya lang maniwala, pero paano niyang nagawang dalhin ang mga maruruming bagay na yan sa bahay niya? Tumalim ang titig ng duke at sinasabi nito na huwag lang silang tumayo mga sundalo. Ikulong si Chelsea at lahat ng nauugnay na tauhan sa kulungan at alamin kung sino talaga sila. Nagmamakaawa si Chelsea at sinasabi nito na ama, siya ay nagkamali. Dali-dali naman kumilos ang mga sundalo at kinuha nila si Guillermo, at pinalibutan nila si Chelsea. Sa isip-isip ni Chelsea na hindi, pag nahuli siya, malalantad lahat. Sumisigaw at sinasabi ni Chelsea na anong ginagawa niyong lahat. Protektahan nila siya, sumagot naman ang mga knight na oo, my lady. Inatake nila ang mga nakapalibot na mga sundalo kay Chelsea. Nagbuntong hininga ang duke at tinawag nito si Jael. At sinasabi nito na hulihin si Chelsea, nagbigay galang at sinasabi ng matandang knight na gagawin niya ang utos nito. Umabante na ang matandang knight, at tinanggal nito ang kanyang balabal. Humara naman ang dalawang sundalo kay Chelsea, para protektahan ito. Nagpakita naman ng matinding aura ang matandang knight at sinasabi nito na umalis sila. Nakaramdam naman ng takot ang mga sundalo at sa isip-isip ng mga ito na ito ang lakas ng isang high class. Hindi sila karapat-dapat para harapin ng isang taong ganoon ang antas. Sumisigaw at sinasabi nito na my lady, pipigilan nila sila dito. Nakikiusap siya na maghanap siya ng paraan para tumakas. Sumagot naman agad si Chelsea at sinasabi nito na sige. Hinugot na nito ang kanyang espada at sinasabi ng matandang knight na kaawa-awa sila. At winasiwas nito ang kanyang espada, naramdaman naman agad ni Chelsea ang panganib, at bigla ito napayuko at naiwasan nito ang atake ng matandang knight. Nanginginig na napatingin ito sa kanyang mga sundalo, at tinitigan ang mga ito, at bigla-bigla na lang ito naputol, at tumalsik ang mga dugo, at nanglaki ang mga mata ni Chelsea sa takot. Napaupo na lang ito at napapasigaw, papalapit na sa kanya ang matandang knight at nagpapalabas ng matinding aura. Takot na sinasabi ni Chelsea na huwag siyang lumapit. Napatingin naman si Chelsea sa isang knight, at ito pala si Ernst at tinatawag niya ito. At nakikiusap ito na iligtas niya siya, napakagat ng ngipin si Ernst at sa isip-isip nito na Lady Chelsea. Mabilis naman itong hamarang sa papalapit na matandang knight. At sa isip-isip nito na ang tarantado na yun, sinasabi ng matandang knight na si Sir Ernst Howitz bilang isang middle knight. Malaki ang naambag niya sa paglago ng ducal house. Saka, pinahahalagahan siya ng kanyang kamahalan, gayunpaman, kung ipipilit niyang protektahan si Lady Chelsea. Naglabas na ng aura si Ernst at handa na ito umatake, at napapasigaw ito. At batid ng matandang knight na kung mapilit ito, papatayin niya ito on the spot. Pinagpapawisan na ito, at nagdadalawang isip, binaba nito ang kanyang ulo, at napaluhod na lang ito sa lupa. Sinasabi ni Chelsea na Sir Ernst, at bigla-biglang kinuha siya ng mga sundalo, at napapasigaw. Tinawag nito ang kanyang ama, at sinasabi nito na makinig siya sa kanya. Sinusumpa niya, na inosente siya, kung bibigyan niya lang siya ng pagkakataong magpaliwanag.
Sinasabi ng duke na tumahimik siya, wala siyang kwentang bagay. Dahil sa kanyang mga aksyon, ang kanilang pamilya ay maaaring magdusa ng isang matinding sakuna. Kinaladkad niya silang lahat sa putikan kasama niya. Kahit ngayon, sarili niyang kaligtasan lang ang iniisip niya. Hanggang ngayon sumisigaw pa si Chelsea at tinatawag nito ang kanyang ama. At batid pa ng duke na ang pagdadala sa iyo sa pamilyang ito ay ang pinakamalaking pagkakamali ng kanyang buhay. Naduraj naman ang puso ni Chelsea sa mga naririnig nito sa kanyang ama. At napaluha na lang nang hindi niya napapansin, at sumisigaw at sinasabi nito na hindi. Wala siyang kinalaman dito, pakawalan niya sila, sinasabi ng duke na hindi niya na kayang marinig pa. Guards, patahimikin niya siya at alisin sa paningin niya. Magsasalita pa sana si Chelsea, kaso tinakpan na nila ang kanyang bibig, at kinaladkad na ito, patuloy pa ito sa pagpumiglas, at sinusubukan itong sumigaw, at galit na nakatitig ito kay Damian, at ang lahat naman ay nakatitig lang sa kanya, at napapatahimik, at napapangiti lang dito si Damian. Ilang araw pagkalipas, maririnig ang malakas na pagsigaw sa buong kulungan. Pinaparusahan ng matindi ang isang tao, ito ay hingal na hingal sa mga ginagawa sa kanyang pagpapahirap. Sinasabi ng pinapahirapan na yung lang lahat ang kanyang alam. Sinasabi ng matandang knight na naamoy lang ang amoy na yon. At nahulog na siya kay Lady Chelsea, tama na, dalhin ang susunod. Sa isip-isip ng matandang knight na ito ay naging tulad ng inaasahan. Tiyak na pinalawak ni Chelsea ang kanyang impluwensya sa House of Duke sa tulong ng mga Dark Mage. Lady Chelsea, bakit niya naman gagawin ang ganyang bagay? Nakahiga si Chelsea at nanginginig na pilit nitong umuupo. At napapamura ito, at sa isip-isip nito na kaninong kasalanan sa tingin niya ito. Gusto niya lang kilalanin na siya ang kanyang anak. Yun lang ang gusto niya, hinampas ng duke ang dala ng batang Chelsea. At nahulog ito sa lupa, at makikita dito ang pagkagulat ni Chelsea. Matalim ang titig ng duke at sinasabi nito na bakit niya pa rin siya tinitingnan ng malamig. Habang naalala nito ni Chelsea, bigla na lang bumuhos ang kanyang luha sa kanyang mga mata. May dumating at may dala itong isang piraso ng tinapay, at nilapag nito sa semento, at sinasabi nito na Lady Chelsea, dinala niya na ang pagkain niya. Napatitig naman si Chelsea sa isang piraso ng tinapay, at kinuha niya ito, at hindi nagdalawang isip na kainin ito, at sa isip-isip nito na tama. Hindi niya pwedeng hayaan na ganito ito, kahit gaano pa nakakahiya yan. Magsusurvive siya, kahit anong mangyari, matalim naman ang titig ng lalaki kay Chelsea. Naglalakad si Damian at pinapaikot nito ang kanyang balikat, at sinasabi nito na tapos na ang pagsasanay sa ruins para sa araw na ito. Naghihintay pala si Victor at sinasabi nito na young master, dumating na pala siya. May hinihiling ang kamahalan sa kanya, nagbuhos ang duke ng alak, at sinasabi nito na subukan niya. Sinasabi ni Damian na masarap ang alak na ito, tumatawa at sinasabi ng duke na masaya siyang napansin niya. Hindi ito kamahalan, pero paborito niya ito, uminom ulit ito, at lasing na sinasabi nito na maganda, maganda. At ito ang angelic cheese mula sa Blanco region, napakaganda ng pagkakabagay nito sa alak. Tikman niya, kumuha si Damian at nagpapasalamat ito. At batid ng duke na tungkol naman sa sitwasyon ni Chelsea, nagpasya siyang tumanggap ng tulong mula sa simbahan sa huli. Sinasabi ni Damian na nakakagulat yan, akala niya ay magsasagawa pa siya ng karagdagang pagsisiyasat ng mag-isa. Sinasabi ng duke na oo, siya ay nagkasala sa kanya pagkatapos ng lahat ng kanyang tulong, pero nawala lahat ng mga Dark Mage. Nagulat naman si Damian at sinasabi nito na ano, seryoso ba siya? Sinasabi ng duke na oo, nahuli nila lahat ng malalapit na kasama ni Chelsea, ngunit wala ni isang Dark Mage ang kasama nila. Gayunpaman, naisip niya na dapat niyang malaman ang kasalukuyang katayuan. Napapamura at sa isip-isip ni Damian na nawala silang lahat. Siguro dapat talaga nasaali siya, sinasabi ng duke na gayunpaman, ayaw niyang magdulot ng hinala mula sa simbahan, kaya ipaubaya na nila sa kanila ang pagsubaybay sa mga mage na yan. Sinasabi ni Damian na sinabi ba ni Chelsea kung sino ang mga Dark Mage? Sinasabi ng duke na hindi, kahit sa ilalim ng matinding pagpapahirap, hindi siya nagsalita kailanman. Siya ay matigas, uminom ulit ang duke at pinatong nito sa lamesa ang walang lamang alak. At sinasabi nito na siya ay hindi, laging ganito, napatahimik ng sandali ang duke, at nagkwento na ito ng nakaraan, at sinasabi nito na sa totoo lang, ordinaryo mamamayan lang ang nanay ni Chelsea.
Habang nangangaso kasama ang mga kabalyero noong kabataan niya, nakilala niya siya ng nagkataon. At hindi nagtagal, pinagbuntis niya si Chelsea. Noong una, tumanggi siyang maniwala na ang isang pagkakamali lang ay maaaring humantong sa pagdadalang tao niya sa anak niya. Nang maglaon, nakita niyang kaiyahiya na ang isang taong mababa ang kapanganakan ay nagdala sa kanyang dugo. Kaya nang lumapit sila sa kanya, pinalayas niya sila. Lumipas ang panahon, at isang araw, bigla siyang na-curious sa batang iniwan niya. Nagutos siya ng investigasyon, at nalaman na ang babae ay namatay na sa salot, at ang bata ay nabuhay mag-isa. At kaya, dinala niya siya sa bahay niya. Biglang napatawa ang duke at sinasabi nito na sa pagbabalik tanaw, ito ay isang napakaang karakteristik na hakbang para sa kanya. Bakit niya ginawa? Malungkot na sinasabi ni Damian na siguro dahil kapamilya siya. Napaisip ang duke at sinasabi nito na pamilya, isang pamilya. Gusto niya ba talaga yon, para maging pamilya niya talaga? Marahil, nadama niya na ang paggawa ng lahat ng ito ay ang tanging paraan para kilalanin niya siya. Kaya niyang mamuhay ng normal na noble, mukhang tinamaan na siya ng alak, kung pagbabatayan kung gaano siya kadalas magsalita. Humihingi siya ng paumanhin sa mga walang kwentang salitang yun, may sumisigaw at sinasabi nito na aking kamahalan, nandito ba siya? Tinatanong ng duke kung anong ingay ito. Sinasabi ng katulong na may nangyaring kakilakilabot kay Lady Chelsea, nang laki naman ang mga mata ng duke. Sa gulat, makikita na takot ang mga guard na nakabantay sa kulungan. Makikita dito na nakalutang si Chelsea.